Okay po. So, topic natin, bakit lumalaki ang tiyan natin? Diba, minsan malaki tiyan natin, ano ba, taba lang ba yan? Kabag ba? O baka mamaya may bukol? O meron tayong mga clues, ha? So, why is my stomach big? Yan, lalaki man o babae. Minsan po, nakikita sa shape eh. Yung sa shape, yung bloated, yung kabag lang yan, medyo even lang siya. O, tiyan ng nanay, malaki dito. Stress tummy, yung thyroid, hypothyroid, malaki lahat. So anyway, may mga clues. Isa-isahin natin na 11 possibilities ng malaki ang tiyan. Number 1, pwedeng kinakabag ka lang. Okay? Ang kabag kasi, ang tiyan natin, may mga bacteria yan. Pag nagda-digest tayo ng carbohydrates, tawag dyan fermentation. Kung mabilis ka kumain, nagmabandali, o baka meron kang kinakain certain foods na nakakabag, meron kang food intolerance sa gatas, di ba? Mahangin. Mahangin. So, pwedeng lumalaki ang tiyan dahil sa gas. Gas and bloating is the same. Masakit ang tiyan, may kabag, nasusuka, minsan nauutot ka pa niyan. Kung ang problema nyo ay kabag, kaya lumalaki ang tiyan, mahangin, marami tayong iiwasan. Huwag masyadong magsasalita habang kumakain. Kasi pag puro chismis, habang kumakain, syempre nalulunok mo yung hangin. Yung mga carbonated drinks, yan din, makabag din yon. Paggamit ng straw, minsan lalo ka nakakalunok ng hangin. Carbohydrates, nakakabag. Ito po, carbonated drinks, soft drinks. Uminom ng maraming tubig, mag-exercise at dahan-dahan yung kain. Huwag hihiga agad pagkatapos kumain para hindi makabag. Yan ang number 1. Meron po dito mga serious na mga dahilan kaya lumalaki ang tiyan. Pangalawa, lumalaki tiyan, baka taba. Di ba? Bigla kang tumaba, marami na kain mo. Bukod dito, baka malakas yung mataas ka sa asin, maalat ka kumain. Kasi kung maalat ang kinakain nyo, puro tuyo, daing, instant noodles, junk foods, nagkakaroon ng water retention, nagkakatubig din. Kaya minsan may manas. Medyo malaki, bloated ang tiyan, malaki. So, gas, hangin, o taba, okay lang yan, di ba? Magda-diet lang tayo. Pag belly fat, taba lang siya. Pero, syempre, merong mga paglalaki ng tiyan na abnormal. Tulad ng, ito po, serious to, bowel obstruction. Pwedeng may nagbabara sa bituka, hindi makababa ang dumi. Kaya lumalaki ang tiyan. Ito po, maraming possibilities, bowel obstruction sa small intestine, kadalasan po yan, 80% nagbabara small intestine. Yung small intestine intussusception, naiipit siya. Meron din small intestine na umiikot volvulus. Merong mga bagong opera, dumidikit yung bituka, adhesion. Kaya tumitigil yung pagdumi, lumalaki ang tiyan. Merong may cancer, lumalaki ang tiyan. Merong may luslus, tapos lumalabas yung small intestine. Yan ang mga possibility. Ito po, mga serious na to, hindi makadumi, nagsusuka na masakit ang tiyan. Number 4, pwede malaki ang tiyan dahil mabagal ang galaw ng bituka. May problema sa muscle, sa nerves ng bituka. Minsan baka stress-related. Ito, medyo intestinal pseudo-obstruction, gastroparesis, mabagal yung galaw ng stomach. Meron din yung mga muscle, nagkakaproblema. Minsan, mabagal lang ang galaw Pag tumatanda po, bumabagal ang galaw ng bituka. Number 5, pwede lumalaki yung tiyan dahil maraming dumi. Naiimbak yung dumi. Constipated. So, bakit constipated? Kulang sa tubig, kulang sa galaw, chronic constipation. Ano ang dahilan bakit tayo nako-constipate? Kulang sa tubig, diet, kulang sa fiber, may gamot na nakaka-constipate, mga buntis, lagi lang nakaupo, hindi gumagalaw, tumatanda, more constipated, nagbago, nag-travel, nai-stress, pwede rin. Ang treatment sa constipation, high fiber diet, more water, more galaw-galaw, pwede i-massage yung tiyan. Massage, okay? Pwede rin may gamot. May tip pa pala ako, kung may kabag kayo, let's say puro hangin, ang isang tip, hihiga kayo ng flat, humiga kayo ng side,
Tapos humiga kayo sa kabilang side, mga 1 minute, pinaikot-ikot mo yung hangin, tapos lalabas siya. Minsan, kung mga nagtatae, kinakabag din. Number 6 cause, bakit lumalaki ang bilbil, ang tiyan? Nire-regla. Common pala to sa babae. 75% ng babae, pag malapit na magregla o nire-regla, bloated na sila. Lumalaki na ang tiyan. Bago mag-menopause, bloated din. Kasi yung female hormones natin, ng mga babae, nag-accumulate ang tubig, ang hangin, at parang bumabalik yung kinakain nila. At very sensitive yung mga babae during the period, kaya nabobloat sila, bloated. Ito po, serious to. Ascites, this is a bad sign. Ibang klase ang laki ng tiyan sa ascites Payat na payat sila, tapos biglang lumaki na lang. Tubig po yan. Hindi siya taba, hindi siya hangin, tubig yan na sa loob ng abdominal cavity. Kadalasan to, liver disease. Liver cirrhosis, malakas uminom ng alak, bumabagsak ang protina, dumadami. Meron ding mga cancer, mga liver cancer, abdominal cancer. Pwede rin kidney failure, pwede rin minsan heart failure. Pero kidney failure, heart failure, kasama ang manas Pero kung tiyan lang talaga, katulad to, namumula-mula. Tapos nagkakalinya-linya liver disease to. Alcoholic or cancer ang cause. Delikado po to. Number 8, pwede rin nagloloko yung pancreas, pancreatic insufficiency. Ibig sabihin yung pancreas, kulang siya sa digestive enzymes. Hindi niya matunaw yung mga taba at yung mga ibang kinakain nyo. So, pag hindi niya matunaw, kakabagin, magkakahangin, lalaki ang tiyan. So, yan ang symptoms ng pancreatic insufficiency. Walang gana kumain, nagka-cramps, lumalaki ang tiyan, nagbo-bloat, nagtatae, bawat kain, lumalabas ang dumi. Pwede rin gastritis, parang ulcer. Pag nag-gastritis, ibig sabihin, nangangasim ang sikmura. Bakit nangangasim? Baka very spicy foods, very maasim, pwede rin naman. Pero minsan sobrang alak or commonly may H. pylori infection. May bacteria pala. Kaya nagkaka-gastritis. Pwede maging gas-gas or maging ulcer. Ang mga may gastritis, masakit ang sikmura, gastritis symptoms, at bloating din. Swollen belly. Mahangin, nasusuka, walang gana kumain. Heartburn, umaakyat yung acid. Pati GERD, minsan lumalaki din, konti ang tiyan. Bahagyang laki. Sumasakit ang tiyan, hindi matunawan. Okay? Number 10 cause. Siyempre, itong serious. Pag may cancer sa tiyan, nasaan man yung cancer dyan, lalaki yan. Diba? Liver cancer, stomach cancer, colon cancer, pancreatic cancer. Lalo na kung may kalat. Minsan kumakalat, lumalaki po. Okay? Yan ang mga babantayan natin. Number 11, pwedeng mental health problem, nai-stress. Na-anxiety, nadidepress yung tao, pwede rin lumaki ang tiyan, humahangin, nasusuka. Mga may depression, more nausea, bloating, diarrhea, constipation, parang connected doon sa pagbaba ng serotonin. Yung mga depressed kasi mababa ang serotonin, kulang. Kaya yung antidepressant, papataas ng serotonin. Tsaka yung mga nai-stress, nadidepress hindi uminom ng tubig, hindi mabilis kumain, puro fast foods, kakabagin sila. Okay? Anong gagawin natin? Ito po ang tips natin para lang to sa kabag. More sa kabag and sa constipation. Pero kung yung mga cancer, liver cirrhosis, pancreatic insufficiency, papacheck tayo sa doktor. So pag bloated lang, dahan-dahan ng kain. Bawas sa gassy. Itong mga masarap itong may carbonated, di ba? Pero hangin yan, kaya nga bumubula yan. Kaya binuksan mo soft drinks, di ba? Umaano siya tumatapon. Don't swallow air. Huwag lunukin ang hangin. Chamomile tea. Napakaganda ng chamomile tea. Ayan, mga hot water pwede. Dahan-dahan lang ang kain. Mas mabagal ang kain, mas less gas, mas relax ang puso, relax ang katawan. Merong tao hindi bagay sa gatas, may mga lactose intolerance. Kung may lactose intolerance kayo, bawat kain ng pagkain may gatas, may milk, may dairy products, magtatae.
Okay? May mga pagkain na nakakabag, masyadong mataas sa beans, garlic, may mga gulay at depende sa inyo. Chamomile tea po, napakaganda. Okay? Meron yan sa mga supermarket. Any brand, itong mga chamomile flowers, tignan nyo, bawas sa bacteria, pamparelax ng tiyan, pamparelax ng utak, prevents diarrhea, bawas ng gas sa tiyan. Pampatulog to. Ito lagi iniinom ko. Aamoy-amoyin mo lang to, napakaganda. Pamparelax. Wala pang caffeine. Exercise, release ng kabag sa tiyan, pati constipation. Yan, any cardio, walking, jogging will deflate your bloated stomach. Kasi pag na may physical activity, lumalabas yung hangin. Mas umuutot, mas gumagalaw yung bituka. Kung meron mang paralysis, biglang gagalaw siya. So everyday, lakad-lakad, maalug-alugan tiyan. Lalabas na yung dumi. Pag lumabas yung dumi, labas na rin yung hangin. Kung yun lang ang problema. And lastly, eat more foods na mataas sa fiber. Ito yung mga high fiber foods, vegetables and fruits. Pero, like mga wheat bread. Pero pag high fiber, wag agad-agad maraming high fiber foods. Unti-unti ang pagdami. Kasi kung binigla mo, dadami din yung gas. So, umpisa, dadami ang kabag. Pero pag kinain mo to marami, unti-unti, fiber siya para siyang mga walis-walis. Iwawalis niya ang dumi at yung mga nakaimbak na tae, iwawalis niyan. Matatanggal sa large intestine, small intestine natin. Feeling nyo mas payat kayo, mas maganda ang pagdumi. So, pag maraming fiber, kailangan maraming tubig iinumin. Sasabayan ng tubig. Hindi pwede walang tubig. More water, more fiber para malabas. Magiging mas busog ka pa. At meron pa siyang prebiotic benefits. Maganda to sa good bacteria para sa tiyan. Okay, sana po nakatulong tong tips natin para malaman bakit lumalaki ang ating tiyan. Maraming salamat po. Thank you.